Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating paksa ngayon ay ang pre-trial ni Digong sa September 23. Ano nga ba ang mangyayari sa September 23 sa pre-trial ni Digong? Well, positive ang kampo ni Digong dahil meron silang na-hire na isang napakagaling daw ito na attorney ng Europe. Ito si Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng kampo ni Digong. Ito ang sanhi kung saan ay tumalsik si Medial Dia at si Harry Roque dahil sa medyo hindi kampante si Sara Duterte. Kung si Nicholas Kaufman ang sanhi kung saan ay natanggal sa team ng legal counsel si Medial Dia at Harry Roque dahil meron sariling grupo itong si Nicholas Kaufman na magagaling daw na mga attorney, sabi ni BP Sara. Kaya talsik si Medial Dia, talsik si Harry Roque sa legal counsel team ni Sara Duterte dahil sa ito nga ang nakuha nila, si Nicholas Kaufman. Well, meron tayong video dito courtesy sa atin ng Pinoy Historiador, atin panoorin ngayon na. Kilalanin ang tatayong legal counsel ni Duterte. Ano nga ba ang aasahan natin sa darating na Setyembre kung saan nakatakda siyang litisin? Ang nakatakdang pagdinig ni Duterte sa September 23, 2025 ay bahagi ng pre-trial stage ng ICC. Sa yugtong ito, tutukuyin ng mga hukom kung may sapat bang ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya. Ang prosesong ito ay napakahalaga dahil dito malalaman kung ang mga paratang sa kanya ay may matibay na batayan upang dalhin sa trial phase. Sa hearing na ito, maaring hamunin ni Duterte at ng kanyang legal counsel ang ebidensya ng prosekusyon at maglahad ng sarili nilang ebidensya. Ito, napakaganda talaga ang trial ng ICC, no? Napaka-fair. Kasi dito sa pre-trial ay kung mapatunayan ng kampo ni BP Sara at nitong si Nicholas Kaufman, mapatunayan na walang sala si Duterte, si Digong, ay hindi na matuloy ang second phase or itong trial proper ng korte ng ICC at pwede nang makauwi si Digong kung yan ay kanilang mapanalo ang first phase, itong pre-trial, kung saan dito ay ilalahad ang mga ebidensya. At kung sabi ko nga kanina, mapatunayan na inosente si Digong, ay pwedeng hindi na pupunta sa second phase or second stage ng paglilitis. Kaya yan ang maganda sa ICC, napaka-fair ng trial ni Digong. Hindi katulad sa atin dito na pwedeng lutong Macau na eh. Pwedeng kangaroo court, pwedeng madaliin, di ba? Pwedeng shortcut. At doon ay napakaganda dahil meron pang, kapag halimbawa natalo si Digong sa second phase, sa second stage, natalo si Digong doon, ay pwede pang sa third phase, third stage, ay pwedeng mag-apila ang kampo ni Duterte. At kung mapaniwala nila ang korte, ay pwedeng mapawalang sala pa rin si Digong. Pero hindi ganun kadali dahil may rights din na mag-apila ang kampo ng mga biktima. Kaya dalawang appealing group, dalawa ang mag-apila na grupo. Yung natalo at kung medyo kakatigan ng ICC ay pwedeng na naman ang mga biktima ng EJK. Pwedeng mag-apila. Kaya hindi ganun kadali pero napaka-fair ng trial. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng Pinoy Historiador. Upang ipakita na siya ay inosente at walang nilalabag na karapatang pantao. Ibig sabihin lamang, may mahaba pang oras at panahon ang kampo ng dating Pangulo para maghanda at magtipon ng mga angkop na depensa. Kung sakali kasi na sapat ang ebidensya upang idiin si Duterte, ililipat na siya sa trial chamber. Ayun. Kung saan magsisimula ang mas detalyadong paglilitis. Subalit, alam nyo ba na habang naghihintay ng formal na paglilitis,
may opsyon ang dating Pangulo na humiling ng pansamantalang pagpapalaya mula sa pagkakakulong. Gayunpaman, ito'y hindi magiging madali. Kinakailangan niyang patunayan na may pangbihirang mga pangyayari upang bigyang katwiran ito. Halimbawa, maaring gamitin ni Duterte ang kanyang kalusugan bilang dahilan. Ngunit kailangang patunayan niya na tanging sa Pilipinas lamang siya maaring magpagaling. Ang ICC ay kilala bilang mahigpit pagdating sa ganitong mga kahilingan. Ito yung tinatawag na interim release, ang pansamantalang kalayaan. Pero ayon sa kondisyonis ng ICC ay hindi pwedeng dito sa Pilipinas magpagaling si Digong. Dapat ay doon lang sa loob mismo ng Netherlands, ng The Hague, at hindi nga siya pwedeng lalapit sa airport, hindi rin siya pwedeng lalapit sa mga daungan ng barko. Ibig sabihin ay wag siyang lumabas ng bansa. Di ba napakahigpit? Pero meron ding isang kondisyonis na kapag may nakita ang ICC judges na opensiba galing sa grupo ni Digong ay hindi na matuloy, hindi na pagbigyan ng interim release or pansamantalang kalayaan. At hindi na nga matuloy ang interim release na yan dahil mismo Facebook at Twitter nitong nitong presiding judge na babae, yung naka-eyeglass. Yung kanyang Facebook, Twitter at pati ang ICC website ay pinasok pala ng mga supporter ni Digong at nagpo-post doon ng mga very negative at very offensive na mga artikulo. Kaya nagagalit sa kanila itong presiding judge na ito. Ang tapang pa naman ng mukha. Kaya wala nang interim release si Digong kasi meron silang nagawang kasalanan ang supporters ni Digong. Ayon sa mga eksperto tulad ni Joel Butuyan, ang agwat ng panahon ay mahalaga upang maihanda ng depensa ang kanilang mga argumento. Sa ilalim ng mga patakaran ng ICC, obligado ang prosekusyon na ibahagi hindi lamang ang ebidensyang laban kay Duterte, kundi pati na rin ang mga pabor sa kanya. Ito ay isang pribilehiyong hindi karaniwang ibinibigay sa lokal na korte sa Pilipinas. Ayan, napakaganda talaga ng korte sa ICC dahil parihay, patas, fair ang trial. Parehong magbigay ng mga ebidensya ang parehong kampo. Kaya yung mga nagsasabi na one way lang daw yung paglilitis sa ICC, isang panig lang daw, one-sided, ay hindi tama yon. Ang totoo ay itong nasa balita. Kaya nga international court yan eh. Kasi ang mga batas dyan ay kuha sa batas ng iba't ibang bansa sa Europe. Yung tinatawag na Rome Statute. Doon kinukuha yung batas ng ICC. Kaya napaka-fair ang trial. Well, balik tayo sa video courtesy ng Pinoy Historiador. Kaya't nagiging mahalaga ito para sa kampo ni Duterte upang maipakita ang kanilang panig. At alam nyo ba mga kahistoryador na isang mahalagang aspeto ng depensa ni Duterte ay ang pagkuha nila kay Nicholas Kaufman bilang lead counsel? Ang kanyang presensya ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kampo ni Duterte sa pagtatanggol laban sa mga paratang. Pero sino nga ba itong si Kaufman? Okay, sino nga ba? Ako muna ang sasagot mga kababayan. Si Kaufman ay pwedeng kaibigan ng kampo ni Duterte at pwede rin kalaban yan. Hindi kasi natin nababasa kasi European yan. Sa kwentong mga legend, yung tinatawag na Trojan horse, di ba? Nagregalo ang kalaban ng kabayo na kahoy na malaki at ang laman pala noon ay mga sundalo na galing sa Greece. At ang nangyari, napasok yung impenetrable castle ng mga Trojans. Sa madaling salita, ang Trojan War, ang Trojan horse ay isang patibong. Isang patibong. Sino nga ba ang nagrekomenda kina Duterte kay Nicholas Kaufman? Ang mga ICC judges, ang taga-ICC
ang nagsabi na meron kaming magaling na attorney na hindi na membro ng ICC kaya pwede niyong kunin. Number 1 yun na attorney, European, galing sa Great Britain. Kaya ito ngayon, di ba? O, i-analyze niyo mga kababayan. Friend or foe? Trojan horse nga ba ito? Sa tingin ko kasi hindi kasi ang European justice ay hindi nila tinutuwid ang mga baluktot. Kung ano ang baluktot, ayun talaga yun. Hindi katulad sa Pilipinas na babayaran lang yung judge, babayaran yung attorney, ay pwede nang gawing tama ang mali. Sa Europe ay iba ang hustisya. Hindi ganun ang pag-iisip ng mga European. Matuwid yung ano nila, matuwid yung sistema sa justice. Kaya sa tingin ko, kahit ano pang gawin na ebidensya nila Digong, kasi overwhelming talaga ang ebidensya galing sa mga biktima. Nariyan si Mato Bato, Las Cañas, at mayroon pang darating na ibang witness. At mismo, number 1 na ano diyan, sabi ng mga taga-ICC, number 1 na ebidensya ay yung mga sinabi ni Digong na pag-amin na siya ay pumatay. Ang kanyang mga general ay mga commander ng EGK, ng DDS, death squad. Sabi niya kay Bato, ikaw Bato, death squad ka rin, pati yung iba. Kaya yun na pananalita ay na-record na yun ni Trillanes. Nasa kamay na ng ICC. Kaya overwhelming talaga ang ebidensya. At tingin ko ay prediction ko mga kababayan, tandaan nyo ang prediction ko, ay mahatulan si Digong ng sentensya. Hindi ito life imprisonment kasi matanda na siya. Bibigyan lang siya ng maximum of 30 or 20 years in prison. Ayun, at pwede pa siyang makalabas. Pero naka-wheelchair na kasi 80 na siya ngayon, plus 30 or 20. So centennial na siya, meron na siyang ma-receive na kay PBBM, di ba? Na cash gift kapag centennial man. Tamang-tama, paglabas niya, happy centennial ang isasalubong sa kanya. Kay Digong, kung aabot pa siya ng 100 years old, di ba? So ayan, yan ang aking prediction. At ito, babalik na tayo kay Nicholas Kaufman. Sino nga ba ito? Si Kaufman ay isang respetado at batikang abogado na may malawak na karanasan sa mga internasyonal na korte. Siya ay dating trial lawyer para sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at dating tagapagtanggol din ng ICC. Ang kanyang kliyente ay karaniwang mga kilalang tao at politiko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang karanasan at reputasyon ay nagbibigay ng kredibilidad at lakas sa depensa ni Duterte. Ngunit kahit gaano kahusay si Kaufman, hindi maitatangging napakahirap ng kanyang misyon. Ang kaso ni Duterte ay hindi lamang nakasalalay sa teknikalidad o legal na argumento. Ito'y nakaugat sa mga pahayag at aksyon mismo ng dating Pangulo. Ayon kay Cristina Conti, isang ICC Assistant to Counsel, ang mga taga-suporta ni Duterte ay tila nag-spam sa LinkedIn account ni ICC Pre-Trial Chamber 1 Presiding Judge Lulia Motok. Ito yung sinabi ko na Presiding Judge Lulia Motok ang pangalan. Ay pinasok ang kanyang mga account sa social media. Pinasok na rin ang website ng ICC. At binabas sila, inaharas. Kaya napakalaking kasalanan pala yan. According to Rule 17 of ICC, ay bawal palang harasin at ibas ang mga administrative judges ng ICC. Napakalaking kasalanan. Napakalaking offense. Kaya dito pa lang ay hindi na pwedeng bigyan ng interim release si Digong. Kasi may naano siya ng kasalanan yung kampo niya. Dahil sa utak daga nga Ano ba naman kayo mga DDS? Dahil sa isog-isog nyo Dinadaan nyo kasi sa isog-isog. Panahon pa yan nila Lapu-Lapu yung mga isog-isog na yan. Sa ngayon ay mayroon na tayong batas.
Kaya wag niyong pasukin ang privacy ng isang tao, pinapasok niyo na eh. Kung kayo kaya ang bulihin, di ba? Biglang maraming mag-comment sa inyo ng masama, magustuhan niyo ba? Ganon din ito kasi mga tao ito eh. Mga judges yan ng ICC. Lolya Motok, presiding judge. Presiding, malaking di ba? Malaking ranggo niya, presiding eh, president. At yung isa, yung kalbo ay prosecutor. Yun ang nakakatakot. Yun ang mag-prosecute. Ang kalbo, galit yung kay Medialdia eh. Kasi sinabihan ni Medialdia na rendisyon daw yung ginawa kay Digong. Ibig sabihin ng rendisyon, sinapilitan at kidnapping pa daw. Dalawa eh, rendisyon and kidnapping. Ang sabi ni Medialdia, napakawalang utak na taong baboy na yun. Bakit naman yun ang sinabi niya? Meron na kaagad meron na kaagad prejudice eh. Galit na kaagad ang mga judges sa kanila. Kaya ito, binigyan sila ng legal counsel na kaibigan pa rin ng taga-ICC. Kaya nako, napakawalang utak na may ito sila Sara. Sabi ko nga, huwag kayong kumuha ng taga-riyan sa Europe. Kasi magkakaibigan lang ang mga judge diyan at saka yung dugo nila ay pareho, di ba? Parehong puti eh. Kaya doon pa rin sila titingin sa mga puti. Ayan, so Trojan horse nga, di ba? Akin lang yan baka darating naman tayo sa kongreso nito. Opinion lang yan. Ito ang totoong expression, di ba? Galing sa isang balita, sa isang video, ay gumagawa tayo ng reaction at ito ay right of expression. Hindi naman tayo nagsasabi ng below the belt dito. Alright, tapusin natin ang video courtesy ng Pinoy Historiador. Ang kanilang layunin ay tila ipahayag ang suporta para kay Duterte at apela para sa kanyang pagpapalaya. Gayunpaman, binigyang diin ni Conti na ang ganitong aksyon ay maaaring gamitin laban kay Duterte mismo. Sa ilalim ng Article 17 ng Rome Statute, ang offenses against the administration of justice ay isang seryosong pagkakasala. Ang mga kilos tulad ng pananakot o pag-atake laban sa mga hukom, taga-usig o korte ay maaaring magresulta sa karagdagang kaso laban kay Duterte. Yan. So klarong-klaro yan mga kababayan. Karagdagang kaso laban kay Duterte dahil sa ginawa nilang pag-atake sa mga judges sa social media at sa mga social media account ng mga ito. Kaya against the Rule 17 ng ICC Rule 17 against attacking the administration or the judges of ICC. Napakalaking kasalanan. Kaya may dagdag daw yun sa kaso ni Digong. Patay na talaga si Digong diyan. Dahil nga utak aso parang utak asong ulol yung mga DDS. Atake ng atake kahit sa daan umatake, social media umatake. Kaya yan tuloy. Nagkaroon ng kasalanan. Kawawa naman si Digong, hindi niya alam na yung kanyang mga tauhan mismo ang naglagay sa kanya sa diyan, sa lalong kapahamakan. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan, pag-comment sa ating comment section sa inyong saloobin at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking avid followers, maraming salamat. God bless the Philippines at ingat ang lahat.